Lord, salamat po sa pag-ibig mo. Salamat sa pagsama mo. Salamat sa presensya mo, sa kapangyarihan mo na nararanasan namin ngayong araw na ito. Thank you, Lord, for your thick presence in our midst. Lord, we ask, oh God, that you cleanse us right now by your most precious blood. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. At hayaan mo, O Diyos, ngayong umagang ito, tanggapin namin ang bagong bagay na inihanda mo sa buhay namin. Hindi namin mamimiss, Lord, ang bawat salitang mamumutawi mula sa iyo, Panginoon Diyos. And we pray, Lord, hindi lamang ito magiging source of information for us, but we will be transformed from glory to glory by your word. And Lord, we ask, today is the day of our victory, of our blessing. Today is the day of answered prayers. And Lord, today is the day of the outpouring of your Spirit and of your love sa aming pong kalagitnaan. Thank you so much, God. Pagpalain mo po lahat ng JA1 worship services today. And Lord, we ask, Panginoon, aalis kami sa lugar na ito, dala-dala ang mga bagong bagay, pangako, katuparan, magagandang plano na inilaan mo sa buhay namin. We lift you up our lives. Be praised, be glorified in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan mo natin si Jesus. Thank you, Lord. Praise God. Shall we all declare Luke chapter 4, verse 18 to 19? The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the Anointed One. Amen. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Let's also declare our culture as JA1 family. Sabay-sabay po tayo. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ. And I am not extreme. Amen. Palakpak muli po kay Lord. Praise God. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Mapagpangalang araw po. Good morning din po sa inyo. Magandang umaga po sa lahat ng nakapula. Okay. Dahil po tayo ay nasa buwan ng pag-ibig ngayon yata, no? Dahil love for God and love for man ang ating pong tema for this month of October. Kaya po nakapula po ako ngayon. Okay, batiin mo yung nakapula ngayon. Sabihin mo sa kanya, mahal kita. Okay. Maging sa atin pong mga nasa online, kayo po ay welcome na welcome po sa ating pong worship service today. Share po ninyo ang live stream na ito at nang maabot din po nito ang inyong mga mahal sa buhay at mga kaibigan po ninyo. At ang ating pong minamahal na Bishop Art and Revlin, sila po ngayon ay nasa JA1 Melbourne, Australia, para po i-celebrate ang anniversary and ASOD conference doon. Kung kayo po ay may mga mahal sa buhay, kakilala, na nandun malapit sa Melbourne, ay meron po tayong church doon. Hanapin nyo lang po ang ating Facebook page ng JA1 Melbourne. Okay? Praise God. Sabi nga po kanina, tuloy-tuloy po ang ating tema on love for God and love for men. Pero bago ko po simulan, ay meron po akong napansin. Sa social media ngayon, marami po ang nauusong application. Tingnan mo ngayon katabi mo, kung totoo pang katabi mo, ganyan talaga ang mukha niyan. Nagugulat po ako sa Facebook kasi naglalabasan ang mga kakilala ko. Sila pala ay Iron Man. Sila pala si... Okay? Ang tawag po daw sa application na yun ay Photo Lab. No, dahil po tayo nasa buwan ng love, edi Photo Lab. At meron pong isang matindi, nagpa-Photo Lab siya. Sabi niya, gusto ko rin makita yung sarili ko sa isang obra maestra.
Gusto ko parang legendary, vintage yung datingan ng aking photo lab. Kaya po talagang ginawan, ni-research ng pagkatindi-tindi. At nung makita po, ito ang perfect niya daw na photo. Pakita nga po natin. Bagay na bagay daw sa kanya yan. Gusto niya legendary, obra maestra, yung tipong talagang vintage, masterpiece. Oh. Nasaan na yung aking mga Sige nga. Yan. Sabi niya gusto niya legendary. Okay? Ay, di natupad po ang kanyang pangarap. Kaya tingnan nyo na yung katabi ninyo kasi baka mamaya hindi na yan ang itsura niyan. Okay? Tandaan na po ninyo na yan talaga siya. Alright. Alam niyo po ba kung ano ang common sa ating lahat? Pare-parehas po tayong mga anak. Lahat po tayo may mga magulang. Kaya po ang topic natin for this day, love thy parents. Mahalin mo ang iyong mga magulang. Kasama ho ba dyan yung magugulang sa basketball? Kasama din. Okay. Exodus chapter 20 verse 12. Honor your father and your mother so that you may live for a long time in the land the Lord your God is giving you. Pangako po ito ng Diyos. Ito po ay pang-apat sa mga 10 commandments. To honor your father and your mother. Ano daw po ang kapalit nito? Ikaw ay pagpapalain sa mahabang panahon, hahaba ang iyong buhay. Gusto ko lang po ipakita yung ang family picture po namin. Yan po ang aking father and mother. Malaki po ang aming family. Nag-iisa po ako. Aking pong ama ay naglilingkod din sa Lord sa Parating Rosario, sa JA1, Kahigam. Siya po ang naglilid po doon, nagpapastor. Ang aking pong nanay, siya po ay kasama din po sa elders ng church na yon. So, hamakin po ninyo, magkalayo pong lugar sila. Akin pong amay taga San Jose, Rosario. San Jose at Rosario, ang kanya pong angkan. Ang aking pong nanay ay taga Isla Verde, Tawid Dagat, pero nagpangita. Tama? Ay, ganun po talaga kapag ang Diyos ay nagtatadhana ng dalawang tao. Pinagtatagpo niya kahit napakalayo. And napakarami po nilang naging sakripisyo bago po ako naging ganito. Marami pong pinagdaanan ng aking po mga magulang. Sila ay dumating ang panahon na sila po ay umiiyak sa Lord dahil nag-iisa-isa na nga po ako, ay parang maaliligaw pa ng landas. Pero buti na lamang, ni-rescue po ako ni Lord, na-born again po ang aking ama, at nadala po kami sa JA1 Church noong December 1999. Kaya po, mula po noon, hindi na po kami tumalikod sa Panginoon. At ginagamit po ng Lord mightily ang buong family. Na i-declare ang inyo din pong mga pamilya gagamitin mightily ni Lord. Amen. Mahal na mahal ko po ang aking mga magulang at ino-honor at ina-appreciate ko po sila. Sabi po nung iba, Pastor, ay honor naman yung sinabi ng Biblia, hindi naman love. Honor your father, hindi naman love your father. You cannot love someone whom you don't honor. Kung hindi mo ino-honor ang isang tao, hindi mo siya pwedeng mahalin. At kung hindi mo siya mahal, hindi mo rin siya ma-honor. Ma-honor mo lang ang isang taong minamahal mo. Kung gusto mong guminhawa ang buhay mo sa lupa, sino ditong gustong guminhawa ang buhay? Mahalin mo ang mga magulang mo. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw na naman ang topic ngayon. Mahalin mo at parangalan mo ang mga magulang mo nasan man sila ngayon. Kung nararanasan mo ngayon na magkaroon ka ng mga magulang, magpasalamat ka sa Diyos kasi
hindi ka kasama sa almost 20 million na mga kabataan na walang mga magulang. Meron po tayong mga dalawang magulang dito sa mundo. Sila po ay ang ating biological parents at ang ating pong spiritual parents. Ang igagalang at mamahalin po natin ay hindi lamang yung nagluwal sa atin at ang mga nag-aruga sa atin mula nung tayo bata, maging yung mga taong nangangalaga sa ating spiritual lives, ang ating mga pastor, ang ating mga life group leaders, ang ating mga heads po ng ating pong church, sila rin po yung nangangalaga sa atin. Kaya marapat lamang po na sila rin po ay bigyan natin ng parangal at pag-ibig. Amen po ba? Kaya po tayo may pamilya kasi instrument po yan ni Lord para magkaroon ng order ang ating buhay. Si Lord ay God of order. Ayaw niya ng kaguluhan. Kaya sa nag-instill ng government ay para walang gulo sa isang bansa. And your family is also a part of that government. Sabi nga po sa pag-aaral natin nung tayo elementary, ang pamilya ang pinaka-basic foundation ng lipunan. Kaya ang gustong sirain ni Satanas ay pamilya. Para masira niya ang isang bansa, sisirain niya muna ay ang pamilya. I-divide niya muna ang mga magulang at mga anak. Para mas madali niyang i-divide ang isang bansa, paguluhin ang isang bansa, paguguluhin muna niya ang pamilya. Kaya po, ganun na lamang ang nilagay na authority ng Diyos sa mga magulang. They need to put order in their lives. Kaya ka hindi pinapakain ng ice cream bago't kumain ng tanghalian. Kasi naglalagay ng order ang iyong magulang. Dahil alam nila na pag kumain ka agad ng ice cream, hindi ka nakakain ng tanghalian. Tama po ba? Kaya laging sinasabi sa iyo, huwag kang kumain muna ng junk food. Kumain ka muna ng lunch mo, then saka ka mag-junk food. Kasi they are putting order in your life. Proverbs chapter 22 verse 15. Foolishness is firmly attached to a child's heart. Spanking will remove it far from him. Tingnan niyo po ang sabi ni Solomon. Ang kamangmangan ay naka-attach ng matindi, firmly, sa puso ng isang bata. At paano daw yun mawawala? Through spanking. Sino ulit dito ang lumaki na siya'y napapalo? Pansinin po ninyo, sa totoo lamang, yung mga napapalo po, sila po yung lumalaking may disiplina. Tama? Kaya pasalamat ka at ikaw yung napalo. Kaya po marami ngayong Western nation sa US, Europe, nagde-deteriorate po ang kanila pong nation, ang kanilang morals, kasi nawawalan po sila ng love sa kanilang mga magulang. Alam niyo ba sa US, pagdating po ng 18 years old, independent na po ang mga anak. Actually, parang ibinaba pa yata, ginawang 16 years old. Pwede na pong pabayaan ang mga anak. Dito po sa atin, 36 years old na, nasa bahay pa ng magulang. Grabe yung family ties. Nangangalabit pa yon. Ngalabit, penge. Kalabit, penge. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kalabit, penge ka ba? Ay sa US po hindi ganoon. Nahiwalay agad. Sa US din po, pag umidad po ng 49, ilang taon? 49 ang magulang, pwede na pong dalhin sa home for the aged. As early as 49 years old. Hindi ka pwedeng pumalag. Pag dinala ka ng mga anak, doon, ayaw ka ng alagaan o ayaw ka ng kasama, wala kang magagawa. Kaya po ang mga tao doon, gusto nila lagi nagwo-work. Kahit sila medyo may edad na magwo-work sila para sila po hindi po sila aasa sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga anak. Pero dito po sa Pilipinas, kung doon po 49, sa Pilipinas po, 89 kasama pa ng mga anak at mga apo, which is good. Kasi inaalagaan natin ang ating mga magulang.
Di ba, pinagpe-pray pa nga ng mga anak, Lord, wag niyo pang kukunin si nanay. Pahabain niyo pa ang kanyang buhay. Another 100 years, Lord. Sabi naman ng matanda, Nugari, gusto ko nang umuwi sa langit. Hindi po masasabing blessed na blessed ang bansa kapag sira ang morals ng kanilang family. Marami pong lapastangan ngayon sa mga magulang. Kung gusto mong maging kasumpa-sumpa, maghirap ang buhay mo, lapastanganin mo ang magulang mo. Ganun lang kasimple. Aanihin mo yun eh. Pangako ng Diyos yun eh. In Exodus chapter 20. Pero pag minahal mo at iginalang mo ang iyong mga magulang, ikaw ay talagang super blessed. Who wants to be super blessed again? Hindi mo napapansin kahit ilang faithful tither ka naman. Tapos, grabe kang maglingkod sa Diyos. Tanim ka ng tanim. Lahat talaga, ayos ka, excellent ka sa maraming bagay. Pero, baka nakakaligtaan mo. May mga magulang kang dapat mong igalang at minamahal. Kaya hindi ka pa rin makaahon, maramdaman yung super blessed life kasi meron ka pa rin issue sa iyong mga magulang. Si Lord po ay may designated authority sa mundo. At kasama po doon ang mga magulang. And the Lord Himself respects the earthly authorities. Si Lord mismo, ginagalang niya ang mga earthly authorities. Nire-respeto niya po yun, kagaya po ng nangyari kay Saul. Kahit po si David ay inanoint na king, at hindi pa time ni Saul para mag-step down o alisin sa throne, nire-recognize pa rin po ni Lord ang kingship ni Saul. And David himself also is recognizing the kingship of Saul, kahit alam niya siya ng susunod na hari. So God is really respecting authorities. Ito po ang malimit na tanong natin. Paano po kapag ang magulang ko o yung designated authority ko ay umaabuso sa kanilang authority? Magpapasubmit pa po ba ako? Para mas maunawaan mo, bakit nga ba may mga tao o may mga magulang na minsan di mo maintindihan, masasama ugali, umaabuso, unreasonable sa kanilang pananakit o parusa? Una, dahil sa kanilang kinalakhan. Dahil daw saan? Sa kanilang kinalakhan, kinalakihang paligid o kultura. May mga magulang po na super strict sa kanilang mga anak when it comes to the rules sa bahay o sa labas ng bahay. Alam niyo bakit? Kasi ganun sila lumaki. Sila po'y lumaki din sa isang very strict family. Kaya yun, nai-adapt nila at naipapasa nila sa kanilang bubuuing mga pamilya. Na-adapt nila yung ganong sistema. Meron nga po akong kilala, nasa military ang buong family nila. Alam niyo po, kapag talagang kapag may sinabing oras, talaga pong siya'y laging nandun ng maaga. Pag sinabi na uuwi na ng alas 6 ng gabi, 5 o'clock pa lamang, naghahanda na talaga siyang umuwi kahit pa ang ganda ng usapan ng barkada, ang ganda ng wala. Kasi ang usapan nila, alas 6 sila uuwi. At dapat nasa bahay na. Dahil po sa kinalakhan. Meron din naman na kaya masama sila kasi sila po ay naka-experience din ng pang-aabuso nung sila po ay bata. Sila mismo, they were also verbally and physically sinasaktan ng kanilang mga naging magulang. Kaya yun po ay nadadala nila hanggang sa sila po ay nagkaroon ng pamilya. Kaya sila po ay nakakaawa din. No po? Kaya wag niyo mo laging kakagalitan. Hindi mo alam may pinaghuhugutan yan. Pangalawa, dahil po sa evil spirits na nasa kanya. Praise God po sa Inner Healing and Deliverance ng JA1 Church. Dahil natatakel po natin, nadidil po natin ang mga karga o mga evil spirits. Pinag-pray mo na, pinag-fasting mo na, pinakausap mo na kung kaninong pastor,
pinakitaan mo na ng napakaganda, wala pa ring epekto. Ibig sabihin, may karga na yon. Kailangan na niya ng deliverance. Palapitin mo na sa mga JA1 pastors and leaders para maipag-pray. Kung ikaw ang unang na-born again sa pamilya mo, ikaw ang merong responsibility na tumayo at manindigan, manalangin para sa iyong pamilya. Para sila'y makakilala sa Diyos. Amen? Ay buti na lang may pangako si Lord in Acts 16:31 na kung ikaw'y mananampalataya sa Diyos, ikaw ay maliligtas. Ikaw at ang iyong sambahayan. Kaya kapag nag-umpisa ang born again sa isang family, sunod-sunod na po yan. Kaya I declare lahat po ng mga JA1 family na narito na nagpe-pray para sa kanilang mga magulang na sila'y makakilala sa Diyos, mangyayari in Jesus' name. Makakasama po ninyo silang magpuri dito sa ating pong bahay-sambahan. At tatandaan po natin, pinag-uusapan po natin dito, paano po pag may nag-a-abuse ng kanyang authority, hindi lamang sa bahay, kundi maging sa labas. Tatandaan po natin na si Lord ang ultimate authority over everything. Kaya pag may maling authority, you can always go to the supreme or the higher authority, which is God. Example, halimbawa lang, marami tayong nababalitaan, binubugbog ng tatay yung anak. Mali ang paggamit ni tatay ng authority niya kasi hindi niya dapat gawin yon. Kaya dapat itataas ito sa higher authority, which is the government. Gets? Kung merong ganong klase, hindi niya yun pagtitiisan na, Lord, pagtsatsagaan ko ito hanggang sa, baka kung saan ka makarating. Anong dapat mong gawin? Iangat mo sa higher authority. Kaya nga naglagay ang Diyos ng government Lahat yan po ay pwedeng tumulong sa iyo hanggang sa dulo doon sa ating Panginoon. Kaya po kapag may ganong pangyayari, ipabarangay mo. Sinasaktan ka Hindi sila nagkakasala lang sa iyo, nagkakasala din sila sa gobyerno. May batas po tayo dyan. Kaya po may mga law tayo na pinapasa para maingatan po tayo sa mga ganyang klase ng sitwasyon. Okay? Kaya sabihin mo sa katabi mo, wag mong hintayin ipabarangay kita. Ezekiel chapter 20, verse 18 to 19. I said to their children in the desert, don't live by the laws of your ancestors. Ito na, si Lord na nagsasabi nito Pag mali ang authority, ang Diyos mismo ang nagbibilin. At meron siyang sinasabi, don't live by the laws of your ancestors. Don't obey their rules or dishonor yourselves. Kapag pala ikaw ay sumusunod sa maling authority, masyado mong hindi binibigyan ng pansin ang proper hierarchy of authority sa buong mundo at even mula sa Lord, you dishonor yourself. Lalo na kapag may maling ginagawa, ano daw yon? Idolatry. Dishonor yourselves with their disgusting idols. Galit na galit ng Lord sa idols. I am the Lord your God. Ano sabi niya? Live by my laws. Obey my rules and follow them. Ikaw na nagbabasa ng Biblia, alam mo na ang katotohanan, alam mo na ang rules, at alam mo na ang laws ni Lord, alam mo na ang concept and principles niya, alam mo ang iyong susundan. Kaya pag may nakikita kang hindi proper, may safeguard ang Lord. Obey me. I am superseding everything. I am supreme in everything. Kaya ako, sundin mo ang rules ko, basahin mo ang salita ko, at yun ang iyong sundin. Huwag mo sundin yung alam mong pagagawain ka ng masama. Kung alam mong pagagawain ka ng masama at labag yun sa principle ng Diyos, huwag na huwag mong susundin. Amen? Paano po ako nagtatrabaho? Gusto po ay gumawa ako ng ganitong kasinungalingan, maging pekein ko itong mga ganitong mga dokumento. Ako po ay tauhan lamang siya ang boss. Mag-resign ka na. Huwag mong sundin. Because
The rules and the laws of the Bible are over and supreme any human laws. Lalo na't alam nating hindi yon ang kalooban ng Diyos. Sabi ni Pastor, ipabarangay daw, hindi ba napakasama ko naman? Hindi po ba pag ganun, walang love? Hindi po ba dapat tanggapin? Yun ang love. No. Sa totoo lang, kapag ka hinayaan mong mag-undergo siya sa earthly law, act of love yun. Pagmamahal mo yun sa Kanya. Kasi gusto mong matigil ang Kanyang maling ginagawa para hindi na siya lalong mapahamak. Kaya mo isusumbong sa otoridad kasi gusto mong matigil na at magising siya sa Kanyang pagkakamali. At pag hinayaan mo lang siya, hindi mo siya tunay na mahal. Okay? Malinaw po ba? Ang tunay na pagmamahal ay may kasamang pagtutuwid. Tandaan po natin, ang tunay na pagmamahal ay may kasamang pagtutuwid. Kaya matuwa ka kapag ka ikaw ay itinutuwid. So, loving your parents ay makikita po sa ganitong mga bagay. Number 1, doing what is expected of you. Loving your parents is doing what is expected of you. Ephesians chapter 6 verse 1 to 3. Ang sabi po dyan, children, obey your parents because you are Christians. And this is the right thing to do. Para daw malaman mong ikaw ay isang tunay na Kristiyano, nakikita yon sa iyo, sumusunod ka at gumagalang sa iyong mga magulang. Verse 2, honor your father and mother, that everything may go well for you, and you may have a long life on earth. Paulit-ulit po itong binabanggit sa Biblia. Sa Old Testament and sa New Testament. This is an important commandment with a promise. Bawat pangako ng Diyos ay may kakabit pong commandment. Okay? Ang totoong sign na Kristiyano ka pag masunurin ka sa magulang mo. Kaya dishonoring your parents or disobeying your parents is dangerous for your health. Okay? Kaya sabi ko kanina, kahit faithful ka sa Lord, sa tithes, sa ibang mga bagay, sa paglilingkod mo sa labas, kaya hindi ka pa rin umangat ang buhay, hindi pa rin maranasan ang super blessed life, kasi may problema ka sa pagpaparangal at pagsunod sa iyong mga magulang. Baka naman mas mahal mo pa ang barkada mo kaysa sa magulang mo. Mas pinakikinggan mo pa ang barkada mo kaysa sa nanay mo. Sikuhin mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, ikaw na naman ang pinariringgan. Kaya mailap ang blessing kasi may struggle ka pa sa honoring your parents. Huwag mong hanapin ang mga bagay-bagay sa labas. Ang alamin mo, teka lang, ako ba ino-honor ko pa ang parents ko? Baka kaya hindi ko maranasan ang buhay na ganap at kasiya-siya at masagana dahil hindi ko ino-honor ang aking mga magulang. Yung barkada mo, nililibre mo. Yung magulang mo, di mo ba naiilibre? Kahit ice drop. Inuutangan mo pa nang walang bayaran. Naalala ko ho noon, nung ako'y addict pa sa Counter-Strike. Alam ko kung saan nakatago ang mga pera. Kinukupit ko. Pati ATM, alam ko ang password. Nagugulat na lang ang nanay ko, nababawasan ang kanila pong laman ng bangko. Sabi ko naman, baka po may problema ang bangko. Try niyong pumunta ho sa bangko at mag-inquire po kayo doon. Ako pala ang nag-withdraw. Alam niyo po, nung ako'y gano'n, yung suwail pa ako sa magulang ko, napakagulo ng aking buhay. Napakagulo, napakapangit. Walang kapayapaan. Lagi na lamang akong parang galit sa mundo. Bakit? Hindi mo ginagalang ang iyong magulang. That everything may go well for you. Lahat daw po ng bagay, everything ay maging maayos, maganda para sa iyo at para humaba ang iyong buhay. Kaya po marami sigurong maagang
nawawala sa mundong ito, they do not obey and honor their parents. Kaya kung gusto mong humaba ang buhay mo, mahalin at igalang ang iyong magulang. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, mahalin mo at igalang ang iyong magulang. Ilibre mo naman sa Jollibee. Okay, kaya po paglabas po natin dito sa church, magkita-kita po tayo sa McDo. Tuwan-tuwa ang mga parents ngayon, may manlilibre sa inyo mamaya. Okay, paano naman po ako? Wala po ang aking parents dito. Wala ang anak ko dito. The Lord will provide. Pangalawa, loving your parents is doing what is deserved of them. Deserving po sila ng pagmamahal natin. Kahit po yung medyo masama, mainitin ng ulo, pangit manalitang magulang, yes. Imagine ninyo, kung hindi nagpanagpo ang aking taga-islang nanay at ang aking taga-rosaryong tatay, gaano kalayo yun? Kung hindi pinagtagpo ng Diyos yun, hindi nagkainlaban, hindi nagkatuluyan, wala po ako ngayon sa mundo. Kaya your life is from God through your parents. Kaya kahit anong sabihin mo, hindi ka mag-i-exist sa mundong ito kung hindi nagkakilala at nagkatuluyan ng iyong mga magulang. Amen? Ay pasalamatan mo sila by loving them and honoring them. Kung masipag ka sa church or sa school o sa iyong trabaho, dapat mas masipag ka sa bahay. Amen? Kung magalang ka sa labas, sa mga kakaklase mo, sa teacher mo, dapat magalang ka din lalo sa loob ng bahay. Ginagaya po natin ang Western people. Alam niyo po ba? Ang tawag po ng mga anak sa magulang sa US ay sa pangalan. Hoy, Juanito. Imagine ninyo, yung anak ninyo, ang tawag sa inyo, yung pangalan ninyo. Baka hindi kayo makapagtimpi, di ba? Kaya salamat pa rin po at ang kultura ng Pilipino ay laging may paggalang. Huwag niyong hangarin na galing ng mga yun, nasa ganong bansa, nasa gayong bansa. Okay yun, kapalaran nila yun, and the Lord is with them. Pero huwag kang maiinggit sa kanila dahil lamang doon kasi hindi mo alam kung anong kultura meron doon sa pinuntahan nila. Sabi nga po nila, ang Filipino culture ang pinaka-best sa lahat ng culture sa buong mundo. Yeah. Kaya nga po ang Pilipinas ang gagamitin ng Diyos sa end-time revivals. Bakit? Tayo mga Pilipino ang humble sa biyaya ng Diyos. Sinong humble? Ay, bet mo inamin. Hindi ka na humble noon. Pag sinabi, ako po humble. Eh di hindi na yon. Okay. Humble kayong lahat. Amen? Nag-amen pa rin. Amen. Sige. Declaration yon, declaration. Pilipino ay humble. Pilipino ay mapagmahal. Ang Pilipino ay may concern. Amen? May concern tayo. Abay, ang dami ko po nakatrabahong Indiano. Ay, wala silang concern kundi ang kanilang sarili. Kung ako ay isang accountant lang ako. Ang Pilipino hindi. Sa ibang bansa, ang Pilipino, secretary ka. Ano ba yun? Nag-e-edit ka. Receptionist ka. Nagluluto ka. Tinatanggap natin lahat. Kaya naman tayo ang gumagaling at tumatalino. Amen? Kaya pag may pinapagawa sa iyo ang iyong superior at sa tingin mo parang lampas na sa iyong job description, nandun ka sa kumpanyang yun Kung ayaw mo, di kayo mag-resign. Pero kung gusto mong manatili doon, di tanggapin mo para rin sa knowledge mo yun. Okay? We don't work just to earn. We work to learn. Amen? So, kaya gagamitin ng Diyos ang Philippines sa end-time revivals. Panalangin po natin ang Israel. Dahil po sa nangyayari doon. Kaya lagi nating isama sa prayer natin ang bansang Israel. So, tayo mga Pilipino ay blessed kasi meron tayong culture of loving and respecting our parents. Huwag nating aalisin yon.
Nalulungkot po ako kapag hindi nangungupo ang anak sa magulang. That is outside of our values. Hindi po tayo ganon pinalaki. Nalulungkot po ako kapag may anak na kinokorek. Tapos ang reaksyon niya, marunong ka ba sa akin? Aba? Ay kung panahon ho namin yun, nung akong kabataan, ay may tama ka sa nguso. Ngayon, pag kinokorek ng teacher, sasabihin, ibibidyo. Ipapadala sa kung saan. Kaya ka kinokorek. Mga teacher po noon, talagang magaling mag-correct. Sumusunod, pag sinabing maglinis, magwalis, mag-floor wax, gagawin. Ngayon, pag pinaglinis mo daw at pinag-floor wax sa mga bata, sasabihin nila, that is abuse. Nandito kami para mag-aral. Hindi kami narito para magwalis. Wala kami sa bahay. Kita ninyo, epekto po yan ng social media, mga pinapanood. Ang pinapanood ay laging kung ano yung nasa western. Ina-adapt naman. At akala ay yun ang tama. Hello? May kausap ba ako dito? Buti pa noon, nung kami ang kabataan, talaga namang grabe ang pagsunod. Inabot pa namin yon. Kaya gusto ko po ang next generation. Ang kalooban ng Diyos ang magana, pero ang next generation po natin, yung mga Generation Z ngayon. Ako po kasi millennial. Yung mga Generation Z ngayon, ages I think 27 below, 27 or pababa, 27 to 13 to 27 yata. Lahat kayo ay gagamitin ng Diyos mightily para sa susunod na leadership. Kaya I believe, kayo din po ngayon ay tinetrain ng Diyos. Amen? Kaya kapag kayo tinetrain, dinidisiplina, kasama po yan sa inyong training sa paglago. Pag ikaw ay tinutuwid, magpatuwid. Pag kinokorek ka, magpakorek. Huwag ka na magreklamo, tanggapin mo na at yun ay matanda, alam noon. Nanggaling na yun dyan, kaya niya sinasabi sa iyo, ayaw niyang maranasan mo. Amen? May kausap pa ba ako dito? Mahalin mo ang iyong magulang. May mga flaws and imperfections po ang ating mga magulang. Why? There is no such thing as perfect. Perfect relationships are not real. Real relationships are not perfect. Tama? There's no such thing as perfect. Kasi pag perfect ka na, kukunin ka na ni Lord. Basta parents mo, mahalin mo. It doesn't matter kung mabuti yan o masama. Kasi sakop pa rin yan ng loving others. Ang parents mo ay neighbor mo din. Di ba sabi ni Christ? Love your neighbor as yourself. Kaya nga po kung sa tingin mo, naging masama sa iyo ang iyong mga magulang. Sige, sabihin natin naging masama sa iyo. Meron pa rin niyang natatagong kabutihan sa kaloob-looban niya. Wala po talaga parang napakasama. No, meron pa rin niyang natatagong kabutihan sa kaloob-looban niya. Parang broken clock. Ano sabi doon? Even a broken clock is correct twice a day. Walang perfect. Wala din naman pong perfect na evil. Kung walang perfectly good, wala din pong perfectly evil. Lagi pong may iko-correct yan. Parang isang broken clock. Kahit hindi gumagana, laging tatama. Pag alas 9, nakatutok sa alas 9 ang kanyang kamay, 2 beses nagiging alas 9 sa isang araw. Tumatama rin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, may tama ka talaga. Ibig sabihin, tumatama ka. Hindi ka laging puro mali. May tama ka din. Amen? Baka naman kaya ganyan sila sa iyo, ikaw ang may pagkukulang. Tingnan mo muna ang iyong sarili sa salamin. Baka ang nakikita mo lang, mali sila. Bakit? Nakafocus ka sa iyong sarili, self-centered. And that is not agape love. Agape love is all about giving and being concerned for the welfare of others. Amen? Pag masyado ka nakapokus sa aking nararamdaman, sa aking sarili,
You are not being an agape lover. Nagiging ano ka? Eros. Take ka lang ng take. Hanapin mo lagi ang maganda sa kanila. Meron yan. For sure, meron yan. Kahit papaano, meron yan. Lalo pat born again yan, meron yan. Kailangan mo lang pakitaan ang pag-ibig mo. O kung gusto mong mabago ang iyong katrabaho, di ba, pinakikita mo ng pag-ibig. Ganon din sa magulang mo. Kung gusto mong mabago ang kanyang pananalita, ang mindset niya, gusto mong maisama sa church, pakitaan mo ng pag-ibig. Pangatlo, loving your parents is doing what honors God. 1 Timothy chapter 5 verse 4. The children or grandchildren must first learn to respect their own family by repaying their parents. This is pleasing in God's sight. Hindi ito ibig sabihin na bayaran mo lahat ng ginastos nila sa iyo. Hindi. Kung gusto mong makita ka na ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, respect your family. And repay your parents. Hindi by money. Pakitaan mo naman sila ng honor and respect mo. Ng love mo. Hindi nila ginugusto na sila lagi mong isustentuhan. Hindi. Hindi nila gusto na laging padadalhan mo lang sila ng pera. Although gusto nila yon, pero hindi yun ang number one nilang gusto. Kaya like ko nga po naaalala, kapag ka medyo may nararamdaman ng iyong magulang, medyo nasakit utoy ang aking likod Nanay, may pinadala po akong 2,000. Bay, gumagaling. Utoy, kuha mo ako ng tricycle, kukunin ko sa Palawan. Ang bilis gumaling. Kaya kapag may nararamdaman niyang iyong magulang, abutan mo lang ng asul. Depende sa sakit. Kapag medyo ubo-ubo lang, dilaw ang ibigay mo. Kapag medyo masakit na ang mga tuhod, ganyan, asul ang ibigay mo. Okay? Pero paano po pag buong katawan? 5 asul. At sigurado. Saan mo ka pinadala, Utoy? Naku, nasa Cebu Cebu City. Walang problema, Utoy. Pupuntahan ko yan. I-repay your parents, yung i-bless. Bine-bless nyo ka ang parents nyo. Sinasabi natin, di na naman kailangan po ng mga yon, mayayaman na ang mga yon. No. Hindi mo ba alam ang ginagawa mong yun ay tanim? Para sa magandang kinabukasan mo? Pag nililibre mo ang iyong mga magulang sa Jollibee, sa SM, binibilhan mo kahit hindi birthday, niririgaluhan mo, hindi mo alam nagtatanim ka sa Diyos at ang Diyos ang may utang sa iyo at langit ang magre-reward sa iyo. Sino dito ang pupunta ng SM mamaya? Bilhan mo ng isang napakagandang magugustuhan. Hindi pa ho ako nasahod. Kapatid, pleasing kay Lord. Ni-honor mo ang Diyos pag ino-honor mo ang iyong mga magulang. Pag minamahal mo sila ng buong puso mo at buong isip, minamahal mo din ang Diyos ng ganun din. Sino pong gusto yon? Sino nakahandang manlibre sa kanyang magulang today? Humina ng amen. You are not free to love unless you start to forgive. Baka may galit ka pa sa magulang mo, ha? May tampo ka pa, kinimkim mo ng ilang taon. Aba, ay pakawalan mo na't palayain ang iyong sarili. May isa pong bata, ang pangalan niya po ay Matthew. Meron siya pong ina, bulag po ang isang mata. At growing up, lumalaki po yung bata, nag-uumpisa po siyang mainis sa kanyang ina. Bakit? Napapahiya daw siya. Dahil sa tuwing ihahatid po siya sa school ng kanyang ina na bulag ang isang mata, nakapikit, ganyan, ay binubuli po siya. Pinagtatawanan ng kanyang mga kaklase dahil sa kanyang nanay. Lalong namuo ang galit sa puso ng bata.
Bakit ba ito pa ang aking naging nanay? Tandaan po ninyo, wag po ninyo sasabihin yun sa inyong magulang. Bakit ikaw pa ang naging magulang ko? Ay ibig sasabihin sa iyo ng Diyos, ay bakit ba ikaw pa ang naging tao? Dapat pala hindi ka na nag-exist sa mundong ito. Hello? Ano po nangyari? Galit na galit po yung anak niya. Bakit pa ikaw ang naging nanay ko? Dahil doon, nakatapos po siya ng pag-aaral, nakalayo po siya ng kanyang buhay, umalis po agad siya sa poder ng kanyang ina. Dalawa lang po sila magkasama kasi wala na siyang ama. Lumipas po ang taon, binubura niya po sa kanyang alaala yung itsura ng ina niya. Dahil sa tuwing maaalala daw po niya ang kanyang nanay, siya daw po ay nagagalit lang, nasamaan loob, naaalala niya yung pambubuli sa kanya. Hanggang sa nagkaroon po siya ng asawa, ng anak. At one time, habang masayang naglalaro po ang kanilang buong pamilya sa bahay ni Matthew at ng kanyang mga anak, may kumatok sa pinto. At ang nagbukas ng pinto po ay ang kanyang anak. At pagtingin doon, sumigaw yung anak, natakot. Yung pala nandun yung nanay ni Matthew. Natakot daw po. So nagulat si Matthew, sumunod siya doon sa kanyang anak at sinabi niya, bakit? Tinuro po yung kanyang ina. Nagalit na naman si Matthew. Nag-flashback na naman yung masamang ginawa. Alam niyo yung sinabi niya, lumayas ka dito. Hindi ka namin kailangan. Sinigawan, binagbagsakan ng pintuan. Kakaawa yung nanay. Kinausap siya ng kanyang asawa, si Matthew. Ba't ka naman ganon? Nanay mo yun. Hanggang sa nagkaroon po siya ng realization. Sabi niya, bakit ko nga ba ginagawa yun sa nanay ko? Ako na lang ang tanging pamilya niya. Kaya dahil po doon, naghangad po siyang puntahan ang kanyang ina sa kanilang tahanan. At gusto niyang ma-restore ang kanilang relasyon. Kaya po nung weekend, pumunta po si Matthew doon sa kanila. May dala po siyang isang bouquet ng bulaklak. Kumatok po siya ng kumatok, wala pong nagbubukas. Nakailang beses, wala talaga. Tinatawag pa niya, wala talaga. Lumabas ang isa niyang kapitbahay, yun yung marites lagi. Nagpakita. Naaalala niya yung bata na yun yung anak. Umiyak po yung matanda at sabi niya, wala na ang iyong nanay. Biglang gumuho ang mundo ni Matthew at umiyak ng umiyak. Sabi niya, huli na ang lahat. Yung susi ng bahay, iniwan sa dyan ng nanay doon sa kapitbahay na yon. At ibinigay kay Matthew. Pumasok si Matthew sa kanilang bahay, nakita niya yung paboritong upuan ng kanyang nanay at siya'y doon umupo habang umiiyak. At doon niya nakita sa lamesa ang isang sulat. Nakalagay po doon sa sulat, My dearest son, Matthew. Tatagalugin ko na lang po. Sorry kung pumunta ako sa bahay niyo nung nakaraan at nagulat o natakot ang anak mo sa akin. Gusto lang sana kitang makita kasi miss na kita. Grabe yung love ng ina. Miss na kita. At sa tagal ng panahon na lumipas mula nung umalis ka sa bahay, hindi na kita muling nakita. Naalala mo pa ba nung bata ka? Na-aksidente ka at nabulag ang isa mong mata. Ayaw kong lumaki ka na may kakulangan at mabuhay ng hindi normal, gaya ng ibang bata. Kaya ibinigay ko sa iyo ang aking mata. Mahal na mahal kita, anak. Grabe yun. We never know the love of a parent till we become parents ourselves. Kung anong itinanim mo sa iyong magulang, maaring anihin mo sa iyong magiging mga anak. Kung nagtanim ka ng galit, maaring magtanim din ng galit sa iyo ang iyong mga anak. Sabi ni Henry Ward Beecher, hindi mo alam. Hihintayin niyo ba o natin na huli na ang lahat?
bago pa natin sabihin mahal natin sila? Bago pa natin i-honor? Hihintayin pa po ba natin na wala na silang buhay sa mundo? Napupunta ka na lang doon sa grave at doon mo na lang siya kakausapin. Sasabihin yung mga gusto mong sabihin na hindi mo nasabi noon. Kapatid, may panahon pa. Kung buhay pa ang parents mo, at laging ang nangyayari, pinasasama mo ang kalooban nila, panahon na para magbago at iayos. Una ang relasyon mo sa Diyos at ang relasyon mo sa iyong magulang. Huwag mo nating hihintayin huli na ang lahat at magsisisi tayo. Kagaya nung nangyari kay Matthew. Kaya pala bulag ang kanyang ina. Nasa kanya ang mata. At hindi niya yun naintindihan hanggang huli. Kaya kapatid, ngayong araw na ito, lahat po tayo kinakausap ng Diyos. Lahat tayo dumarating sa point na nagagalit tayo sa ating magulang. Pero gusto kong sabihin sa inyo, the Lord is here and the Lord wants to restore you and your relationship with your father and your mother. Kung ikaw na may magulang, huwag ka ding magtanim ng sama ng loob sa iyong anak. Sila'y lumalapit at nagpapakumbaba, lapitan mo. Iparamdam mo na tinatanggap mo sila. Because that is the will of God for you. Amen? Pwede po ba tayong tumayo ngayong oras na ito? Marami po sa atin kagaya ni Matthew. We hate our parents. Feeling natin hindi nila tayo mahal. Pero gusto ko sabihin sa'yo, sila ibinigay ng Diyos para sa'yo. At ang marapat mong gawin is to love them and show your concern to them. Kung naririto ang mga magulang mo, pwede mo bang puntahan ngayon? Kung katabi mo sila, kung wala man dito, isipin mo sila ngayon. Kung wala sila, hindi mo kasama. Kung nandito ang mga magulang at anak, magtabi-tabi kayo ngayon. Lapitan mo. Baka may mga bagay ka bang hindi nasasabi sa nanay at tatay mo. Tayo mga Batanggenyo, mahilig lang tayo sa gesture. Hindi tayo masyadong masalita. Nahihiya tayo. Pero ngayon, love your parents is our topic. Paramdam mo sa kanya kahit by words ngayon, kung gaano mo siya kamahal. Humingi ka ng sorry. Magpasalamat ka. Go to your, sige, puntahan mo, magulang mo. Lord, in the name of Jesus, I declare, sa lahat ng mga pamilya na naririto, Christian families, Lord, we are role models of this nation. At habang sila'y pumupunta sa kanilang mga anak, mga magulang, Lord, let their gesture and words of love be felt by them. Kaya ngayon, anak, talk to your mom and your dad. Kausapin mo. Humingi ka ng sorry. Kung hindi mo siya kasama ngayon, mamaya pag uwi mo, makakasama mo siya, or nasa ibang bansa siya, i-video call mo after the service, sabihin mo ng lahat ng gusto mong sabihin. Pasalamatan mo, isabihin mo kung gaano mo kamahal, humingi ka ng sorry, humingi ka ng tawad, kasi gusto ng Diyos ang reconciliation. He is the God who is performing in the ministry of reconciliation. Siya ang author ng reconciliation. Lord, I pray walang matigas na puso ngayong araw na ito, even in the online. I declare, Lord God, hinihipo mo ang puso ng bawat anak to reconcile with their parents. That starting today, they will treasure this day, that they were reminded, Lord, that we ought to love our earthly parents. Hallelujah.
Come on. Express your love. Gusto mo siyang yakapin? Halikan? You can do it. Hallelujah. Pasalamat ka, humingi kang sorry. Mga magulang na naririto, we appreciate you. We appreciate your efforts for the family. Kung wala pong mga godly parents na kagaya nyo, wala pong mareraise na mga future leaders, mga young people, na kasama din po natin ngayon. Kaya we really appreciate you in behalf of the whole JA1 family. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you for the spirit of reconciliation in this place. For the love and the power of forgiveness in this place. Kung ikaw na may magulang, mag-release ka ng forgiveness sa iyong anak. Just release it. Patawarin mo. Thank you, Lord. Huwag kang gumaya kay Matthew na mawala ng chance na kausapin at iparamdam sa kanyang magulang ang pag-ibig. Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Thank you, Lord. Hold me close. Let your love surround me. Bring me near. Draw me to your side. Thank you, Lord. And as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar in you. Your spirit leads me on by the power of your love. Mamaya, after the service, yung spiritual parent mo naman, yung pastor na nag-lead sa'yo, yung pastor na nag-alaga sa'yo, yung life group leader mo, yung kinikilala mong spiritual leader mo and parent mo, lalapitan mo at pasasalamatan mo. Hihingi ka rin ng tawad at sasabihin mo sa kanya kung gaano mo siya ina-appreciate at minamahal. Let's pray for our spiritual parents as well. Lord, we are praying una sa amin pong minamahal na Bishop and Revlin, saan man sila naroroon ngayon. We pray, iba yung kalakasan, pagmamahal mo. Lord, katagumpayan ng lahat ng kanila pong misyon. Salamat, O Diyos, pinagpapala niyo po silang lubos. And we always pray, Lord God, lagi niyo silang ingatan, ilayo sakit karamdaman o anumang sakon at kapahamakan. And even to all the pastors that are here, the life group leaders that are here, the ministry heads that are here, who become our spiritual parents, we are releasing, Lord, overflowing blessings upon their lives. Iba yung lakas sa lahat ng aspeto ng buhay nila. And we also pray, maranasan nila lagi ang buhay na ganap at kasiyasiya. In Jesus' name. Lord, to all the parents that are here, salamat sa kanilang mga buhay, that they were the channels of God's goodness and love para sa mga anak. Kaya Panginoon, we appreciate, Lord God, and we give glory to your name para sa kanilang mga buhay. And right now, we are releasing blessings and favor upon them. We declare walang maghihirap na JA1 family. We declare walang mga JA1 family ang magwawatak-watak. We declare ang bawat JA1 family, even in the online
magkakaroon ng reconciliation in Jesus' name. Hindi mananatiling hiwalay ang ama sa ina, ang anak sa magulang. Lord, we declare there will be an emotional reunion and reconciliation sa bawat isa. Though they are physically not present with each other, I declare that there be a spiritual and emotional reconciliation sa bawat JA1 families in Jesus' name. And I declare na lahat po ng pamilya ng taga JA1, lahat po ng mga naririto at even in the online, we will be role models kung saan man kami naroroon, kung saang barangay, kung saang school, kung saan pong workplace, and even kung saang mga nation kami pinapadala mo, O Diyos. Even in the international, O God, naroroon ang matinding pagkilos mo. At sa mga anak na naririto, O God, sa mga anak na nagpahayag ng kanilang pag-ibig sa kanilang magulang, nagtanim ng kanilang pong luha, ng kanilang yakap ngayong araw na ito, I declare pagpalain mo in Jesus' mighty name. I declare ang kanilang pusong mapagpakumbaba at pusong tinuturuan mo na lalong mas maging mapagmahal at gumagalang sa magulang. I declare, pasasaganain mo ang buhay ng mga anak namin na naririto. In Jesus' name. Walang maghihirap, bakos hahaba ang mga buhay at pagpapalain ang higit sa dati. In Jesus' mighty name. Thank you so much, oh God. I entrust to you all the J1 families that are here. And even yung mga hindi namin kasama sa lugar na ito, uuwi kami, pupuntahan namin sila, kakausapin at ipapakita ang pag-ibig sa kanila. We honor you, Lord, and we bless you. We seal everything by your blood. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen and Amen.